Amen! Isa pong mapagpalang hapon sa ating lahat. So, basahan po muna nato sa mga, ay bago po magtikang, maray ko po muna mahibaruan ko, bless po kit niyan nga adlaw. Bless po bakit niyan nga adlaw? Amen! Amen! So, ang bago pa nga ni sa mga awit 118 verse 24, o kahanga-hanga ang araw na itong si Yahweh ang nagbigay. Tayo ay magalak ating ipagdiwang. So, kita niyan, mapalad kit kay adikit sa tahanan san ato Panginoong Jesus. So, bago po kit magtikang, ginaanyayahan ko po ang bawat isa nga kamayan mo na ang karat tagsa nga higripit para i-welcome. With mayang ko na dapat ngini sa hiwa. So, diyan po, anyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo at tayo na po ay magsisimula. Ipikit po natin ang ating mga mata. Oh, Jesus. Hallelujah, Lord God. Patuloy ka naming dinadakila, dinataas ng iyong pangalan, Lord. Hindi ka nagkulang, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Tunay ngang pinoprovide mo lahat ng aming mga pangangailangan kahit na kami ay nagkukulang sa iyo, Panginoon. Muli, Panginoon, lumalapit kami sa inyong paanan, Panginoon. Humihingi ng tawad sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Hugasan mo po mula ulo hanggang talampakan ng banal mo, Panginoon, ang mga kasalanan na gawa namin. Yes, hallelujah, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na samahan mo po ang gawain ito. Kiniklaim namin right now, Panginoon, simula sa mga oras na ito ang katagumpayan ng inyong gawain, Lord God. Yes, hallelujah, Jesus. Dalangin namin, Panginoon, na samahan mo po ang maghahayag ng iyong salita at itago mo po sa inyong likuran. Mahayag lamang ang nais mong iparating sa bawat isa, Lord God. Yes, hallelujah, Lord. Binawasan ko lahat ng mga gawa ng kaaway right now in the name of Jesus. Hindi ko pinapahintulutan ang kapangyarihan ng kaaway na mangwasak sa mga salita mo na maririnig namin ngayon, Lord. Yes, hallelujah, Jesus. Patuloy mo pong, Panginoon, na katagpuin ang bawat isa na nauuhaw sa inyong mga salita at nais kang maranasan, Lord. Maging ang mga papunta pa lamang, Panginoon, ay ingatan mo po, Panginoon, sa pagpunta dito sa inyong tahanan. Maging ang makakarinig ng mga salita, Lord God, ay patuloy mo pong i-bless at ang mga lahat ng naririto, Panginoon, sa inyong tahanan ay patuloy mo pong i-bless, Lord. Muli, Panginoon, sa iyo namin ibinabalik ang mataas na kapurihan at pagdakila sa Panginoong Jesus. Amen. Sa pamalakas sa palakpak sa ating Panginoon. Umaga po sa ato, kakantahon, let everything that has breath praise the Lord. Sino rito may breath? Whether good or bad yung breath na yun. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Palakpak natin ang kamay sa Panginoon. Come on. Shout it out. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley, praise in the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise.
is no weapon. It's more than it sounds. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise Him. Praise the Lord. Oh, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? Once again, I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it? I won't be quiet. And I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? One last time. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise Him. Praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater. Once again, I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than God. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise you, Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise you, God. Amen. Maaari na po tayong magsiyo po. Niyan po, tatagan kit opportunity ni Lord para igpahayag ang kabutihan nga ginhimo ni Lord sa ato mga kinabuhi. Niyan po, sino po ang naruyag ipagsigawan ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay? Balhong po nato si Nay Lucy, pinagpala ng Panginoon. Pahingat ko. Pahingat ko. Pahingat ko lang sa kapatiran ko kang Kristo mabagay. Nagpasalamat ako kay nakasimba. Kasi ko kay nakrelo. Advance ngayon. Ang bakutaan to, wala pa kasimba. Ngayon mag-inuig ni Merly ang oras. Pagkaon siya alauna. Bagaw ko, nakatunak naglilingkod sa gawas. Oray, siya sister natin, pagkalabay.
niya ganda doon sa gawas. Nagkakuhan, sumunod kan. Nadatong naman si Mirle. Basak tara kaya launa na. Salamat Lord nga hindi mo kasing-kasing Mirle. Ang bagaw ko, Diyos man daw, rek, pakasing ba? Bago sa nakinduwa sa nagpagsulod sa baray. Ang ngayama kay anak Relo, advance. Sus na ano na yung mga oras sila. Abriman latak sa TV, nakikulwanan misa, nagmimisa ang Katoliko. Yan kay nagliwan na nalatsirahan nga TV kay nagawas na sa kasing ba. Sulod buwa kay naghihinulat at sa nakaupdan. Nagsari na paglakaw sito ang buwan again dito Bermuda. Ibusak doon matumba. Nagbalik ka. Ikan na nag-ay ginoo makasimba. Premier Domingo niya. So salamat ginoo nga tinatong man si Merle. Ikan ikan nga ni pagsimba salamat kay nagsimba kaya po bago ko pangina na kasimba. Salamat Lord nga pasalamatan ko liwat ang mga pagpapala nga ginatag sa ngayon nga simana. Pasalamatan ko nga may asa nga umabot nga simana may latatuan. Mga bisan malagosire ay permi man at tinatagan sa mga panhiyumang ko kadatong di ka sa Manila ayaw o na mga may mga timplahon, may gatas, nanday katwa kalain na naggatas. Pasalamatan ko itong kan Lord ay kada semana may unggod sa nahatag sin suporta din naman anak mga manhiyap kay warak pa mga eskwela ni kundi anak mga panhiyumang ko na ito sa Manila pag nagkadatong besak pa sa lubong may namalabado tulong nga badyo niya na simanan din padaralat sa puro lang anak ini mga kuan maupay mga kay warak binabalyo kay warak mga pakaagi. Salamat Lord na pinagpapala mo nga tanan nga kinahanglanon at lasay minaharo na datong itong ihapon na mga inaarot sa iyo. Salamat sa nga tanan nga imsag pagpapala and salamat sa buhay nga magpatuloy man sa pagsimba kay maulin ako ang maupay ng panlawas ni nagsimbahan malay ito diri ang may sakit pero kung pagpupanon daramo na binabati diri dun sugat sa ibang hinihigda ko. Salamat Lord sa buhay ko sa tanan nga oras na suporta ka sa akin. Yan, pasalamatan ko liwat na maniya po nga nagsisirbi sa pagkabiyarnes nilinisan na doon sa balay di naman nakapaglinis. Pasalamatan ko si April Rose bisan ko busy siya sa kanya pag-eskwela kay graduating niyan. Naglilinis doon sa nakapanimalay. Nga tanan nga oras at patakaw na niya titimpla sa gatas.
Salamat, Lord, na may manhiya po nga nagtitiisan na mga inaanon. Salamat, Lord. Praise si Yahweh, praise si Lord, praise your Holy Spirit. Amen. Ang bago pa nga ni sa mga salita sa Panginoon sa Santiago 1 verse 17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. So niyan, sino pa po ang karuyag ipagsigawan ang kabutihan ng Panginoon? Amen. Banhon po natin si Sister Regina, pinagpala ng Panginoon. So, maupay ang kulob sa aton nga tanan ano. Inugmaran gud manak na yun atubang ang list of ano. So, narag ko lang sa iyo share and kamaupay sa Ginoo bisan pa man nanoan mga panahon nga naagi sa ato ano. So, i-share ko lang sa iyo an kuan about sa akon mga mga sister. Siyempre, sira ate min, maaaring na ganun sira. Siyempre, karoon ko lang sa iyo i-share kay para kuhan man kampon na nung kamaupay sa Lord sa pamilya na ako na. So ito, sa Marso ba ito kung February? Umulyak sa sa Kabatuan. Pag uli ko sa Kabatuan, tuman man nga anak mo, ito ang kabugtuan, nagpa-Manila na. Di kan, si Toby, bago ka kumanto sa Kabatuan, video call ko nga na nakbukto nga sa'yo. Pag video call namon, gin-off niya ang kamera. Nga samantala, di man ito niya gin-off kay permit talaga ito kung kami sa pag nag-video call. Na mga rock na kay nano, gin-off niya ang kamera. Tapos, baga ko, siyempre kinutuban na ako, baga ko, nano gin-off mo ang kamera mo? Bala, waray gad ko no, darawang pasanginan niya, waray gad ko no kay kuwan, nasangaran nga, nagliliwan pero siyempre, kinutubuan ko na talaga nga, kay nano gin-off mo ang kamera. Iyan baga ko, pag subat nga naksaksin totoo, kay nano nga gin-off mo ang kamera. Kay, makuha talaga nakasing-kasing, baga, makusog ang kakuha nga parang mayon something nang gin-off niya ang kamera. So, ba niya, kaya sige ko no, baby, maamin ako no sa imo, nakipag-live-in ako no sa boyfriend. Di ba, malalang, di ba nga bata ngayon eh. Siyempre, total masad siton. Hindi pinasagdan ko siya. Di pag uli ko na sa Kabatuan, sa mga Marso siguro, tigdak, sa nangaturog na kami, tigdak gin-inop, duha sila nga magbugto, gininop ko nga, ito nga sa'yo nga bugto nga, gin-off niya ang kamera, gininop ko siya nga, sa kanya, parang vision siya nga, gipakulaw sa Lord sa pamamagitan na sa inop. Nga, kuhan nga tong kanya itsura, mataba ko no, nga burod. Pero pinakakuan doon sa nakikitaan sa pangitain, parang makaluluoy siya ura-ura. Nga naduok ko no sa akon. Di kasi man kung mabugto ko, umuli ko sa Kabatuan, may naasawa. Di, syempre, sige nakapagpan sa kanra, sige lata, sigaksag doon, nga maini, gipakulaw ni Lord sa ito, pangitain sa pamagitan sa panaginip. Isa na natuod. Ay, tula lang ka na rason, syempre kay nakipag-live siya sa boyfriend. Ang rason kasi sa bugto kay ang kanya anak nga una, naghinanap amay. So, itong kanya rason kaya na nakipag-live-in siya sa kanya boyfriend kaya para magkamayon amay ang kanya anak. Diyak siya ginilataan nga di mo kailangan nito maghanap sa amay nga sa anak. Kaya ada man si Lord nga handa man siya magtindog bilang isang amay sa imo anak. Sige anak, lata, sigak lata. Nangitwiran talaga, nadiri talaga, sigaksag doon. E syempre bilang isang ate, nakukuha man sa akong kabugtuan. Hindi saan madaling sabi, no? Nagburod siya. Pagburod niya, umuli siya nga di sa Leyte. Pag uli niya nga di sa Leyte, ay umuli nga sa Kabatuan.
Di, pagkuhan niya, bago niya sa bibi, kuwang kuno, giba pa kadta kuno sa liti, sa akon asawa, kay kanya asawa, naguna sa liti. Di ba kumala, kay nasa imo na ganiton, pero tigda nagkuhan Lord sa akon nga, pigilan ko, nga parang gikuan sa Lord nga, ayaw pagtuya nga, kumadto siya. Siyempre kay all-knowing ka, di ba siya, maaram siya sa mangyayari ko na, no? Di, naibaruan ko nga sa nga tikat to sa liti kay nagbabiyahe na. Bala, bibiya din ako no sa liti. Ha, di ba baga ko sa may pagkadto? Kay pinakadyak sa ate niya. Di sa negat to na sa liti. Nagkuha na siya. Kumbaga, di rin maupay kaya naging kamutangan. Grabe nga ang consequences ang kanya ginagian. Doon niya nakita na tunay nga batasan sa lalaki. Di, mao na ito, nangyari nga to, masamok sira, makuha to, nag-inaraway sira, syempre burod siya, di ka nito, sayo nga ate, sa kaya kuya, burod lang sira, duha sira, di ba? Di ka, nag-inaway sira nga duha, nag-inaway. Ang langot niya sa kaya asawa, gintilo niya, kay, doon niya nakita na tunay nga batasan sa lalaki, may ito nga, susod sa sandor nga, pigilan mo kuno nga, diri kumanto. Di, sa madaling sabi, umuli siya dito sa lite. Doon ko na-realize, sa pag-uli niya sa lite, pag-uli niya nga nga tigang siya sa lite, ang Lord na naghimo paraan, nga hibalik siya nga di otro sa kabatuan. Kay, yan na pala ay naging asimana, anak kong bugto kay burod siya mga anak siya sa February. Nakuan siya, naipalindas siya sa, yan na palang November, naipalindas siya. Gintinuguan, gindarangan di sa ospital, gintinuguan siya, tapos gindarangan siya sa ospital. Kaya kan, sanay nga din siya di sa ospital. Doon ko na-realize nga, ito na itong mga pangyayari sa nakbugto, lalo na talaga sa Lord nga, hibalik siya nga di sa kabatuan. Kay all-knowing God nga ni kasi di ba siya, kay itong mangyayari sa kanya. Mao nga gipapapigilan sa Lord nga ayaw pagkadto sa nga diri kumadto siya sa lite. Kadi kan san gintinuguan siya, kadaramo sa mga nasasagap nga mga mga balita masugal. Ata to akong kuno nga ni ni pag gintinuguan, ginsisaryan. Yung mga negative. Ang mga nagkakasulod, ginsisaryan kuno. Anak ko lang ko maini, basta ko ni papalindas na isasaryan to. Pero may good, mga negative. Di ako masiyak review. Di kan san kuan na, bago san tima na pag laboratory ha sa na akong bugto, bago sa doktor, pag dinuguan ka pangani ko niya gabi, bago la, kinabuasan ko no, dadarakan sa katarman. Siyempre, nagupanak nga, dire, di kan sa pagkagabi na, nagpinanlabang mo na alas 12 na, alas ang gabi, wala pa kaya nga turkey, natimak magpinanlaba, alas 11. Nagtikaturog na akong taak, pero baga ko, di ko ipapairalon na akong kamaran. Mananalangin ak. Tapos habang nananalangin, babay siya prayer. Tigda sumulod sa isip ito nga, abagaw ni Lord, sinapupunan pa lang, iningatan na kita. So, pinanghawakan ko itong nga words sa Lord, nga grabe nga kapayapaan. Buong puso ko talaga ito, tinuutak talaga sa Lord sa kanya salita. Sin buong puso, kasi sinapupunan pa lang kung iningatan na kita. Kaya grabe na akong prayer sa Lord niya, Lord, itong anak naging buburo sa akong bugto. Balang araw, paglilingkuran kasi ito niya. Basta grabe ang pasasalamat sa Lord. Kaya praise God, kinabukasan, nakauli sira. Imbis nga tikat to sa katarman, tikat to na sa kabatuan. So, nakauli sira sa kuwan, sa biyaya sa Lord. Kaya itong ko na kuwan nga, ang salita sa Diyos, aada na. Butang na niya, nasa ato na itong kung paano natin itong paniniwalaan ng kanya salita. Ang pangako niya salita, aada na itong ginbutang na ito niya, nasa ato na itong kung paano natin itong pangahawakan ng tutuoro na. May nabasa kasi sa verse sa Lucas chapter 7 verse 7, ito, pinagaling ang alipin sa Kapitang Romano, di ba bago sa itong kapitan, bisan di ka na kuno kumanto, sugaron mo lang kuno, sa ako nga gagaling kuno na alipin. Kumbaga, grabe ang kanya pananampalataya sa Diyos. Kumbaga, makapangyarihan talaga ang salita. O talaga imposible sa salita sa Diyos kung matuod lakit talaga sa Kanya. Kaya tok man siya ng bugto kay batinguran, bahala siya. Matighan ulo.
adto inupod sa boyfriend. Hala. Kaya abakon ngay man daw, may ito ka mahilig magkinulo sa Korean drama. Kaya piling pagka-boyfriend naging Korean na haon. Kaya di na mamatis ang gisa sinugad ba? Bahala na ka. Kaya may ito nga grabe ang pagkwant sa Lord, grabe ang kaya proteksyon nga sa kabila sa naton pagiging suwail, aada talaga gihapon siya na bungyod gihapon siya sa aton para ingatan kit niya. Kaya grabe yan ang gininagyan sa bugto nga single mother kung paano kulot niya makakaya. Kay una niya nga ring asawa, mabuutan, gibutan ni. Ikadua, buutan liwat. Kaya grabe kaya gininagi. Kaya sinugot ko siya, hibaro ka magtapod sa Ginoo. Kay baga ko, sa Diyos ka lang magsurrender, sa Diyos ka magtiwala. Ayaw anak siya pag makalakin, pag pinanhanap siya nga makumplito sa sa imo na war sa kinabuhi. Kay si Lord sito na magkukumplito sito. Kaya, ang kung siton, sa una nga ni nga adlaw, baga ko, grabe na espiritu, nagtitinangis na sa mga sunsitong. Kaya grabe na akong prayer. Tapos nag-share ko sa ito, bugtong anak, aksidente, nga lalaki. Share ko sa iyo. Bago itong mangyari, parang anak ko na kaluluwa, para anak espiritu ngayon, parang ito, karuyag niya mag-prilak premise na akong pamilya. Parang nakukuha na akong espiritu nga para sa akong pamilya. Dak maaram nga, ma-aksidente na ngayon na akong bugtong nga lalaki. So, sa aksidente niya, ada po talagang protection sa Lord, alang-alang talaga sa nananalangin para sa pamilya, Tala lang kanya sa med, pero kay haong siya sa bawbaw sa turbanada. Ang sayo man niya nga, ang sayo man niya nga angkas, nag-backtype, nahigimata sa ospital na. Siya man, tala lang kanya sa mad, pero kay delikado ko sa salamin kay bago nira, napilit krus nga ng tao. Pero siya haon siya nasangat, pero tala lang kanya sa mad. Kaya bago ko, grabe talaga protection sa Lord sa mangyayari talagang protection sa Lord kapag ito nasunod kit sang kanya gipapahimo sa ato. So dito, gikukan sa Lord nga mag-pray ka, mag-pray. Nasa iyo mo na itong kung mag-pray ka, kung iiralon mo ang imong kahubiyaan, isang tikaturog na. Dilak mag-pray, makaturog na. So, paano mangyayari ang kalooban sa Diyos nga, naghihinubya ka manalangin. So, napakalaga talaga, pero may ang prayer, diri pa iralo ng katamaran. Kay kung sito nga gabi, pairal ko ang katamaran na ako, paano daw la pa nakbukto si Saraya na haon? Naingaton, nahaon na nakbukto sa kataraman, kay kung naghinubya lang Pero may talaga, ang Holy Spirit, pero may talaga siya nagpapahibaro sa ato ang mga mangyayari. Kaya, napakalaga talagang sumunod ng prayer talaga. Ito lang. Amen. Makukulwan nato doon kung gaano kaupay si Lord sa kinabuhi ni Sister Regina nga in tatagang protection ang kanyang mga loved ones. So, pagplano nga ni Lord, daramo ay pagplano ni Lord, baris ng mga kapigil, goodwill ito ni Lord. Dikan, ang bago pa nga ni nga di sa mga awit 136 verse 1, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. Sino pa po naroyag ipagsigawan ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang kinabuhi. Amen. Banon po nato si Sister Nanalyn, pinagpala ng Panginoon. Sa mapagpalang araw sa ating lahat. Okay po, kay daramo kit. Grabe talaga ang pagpapala ni Lord. Gabisan maoran, adi damo kit. Sayo ka lang po sa ipapasalamat kay Lord ang kapayon niya nga pirmi niya gipaparana sa ako, sa akong pamilya, lalo na po sa ako. Sa sinunod po nga, una nga adlaw nga na-disgrasya ako, as in, natapilok po na-disgrasya ako po talaga siki, as in, ang pinakatulan niya, lumupok, tapos kumuan sa luyon na parang kumuan ang pinakatulan niya. Tapos sa pagpapala po ni Lord, ginhilot ako po sa tatay na hisulit po niya.
Tas ito nagkiyang-kiyang poksan kahapon pa. Pero saya na po, medyo tuwid na ako paglakaw mo. Grabe talaga ang kanya ang pagkilos ang Ginoo. Bisan ko na, bisan imposible, kaya niya himuon posible kung matapod ka sa kanya. Mo grabe sino ako prayer, bako Lord, maaram ka nga mayaon obligasyon niya ginihimo sa kada adlaw, dirila sa akong pamilya, pati sa akong di-decide sa akong kabugtuan, sa akong kag-anak, maaram ka man Lord nga mayaon ak obligasyon, maaram ka kunanon ako ginihimo sa kada adlaw. Tas sa pagpapala ni Lord, nag-upay ak sige na, nakatrabaho na, kasi na ako sige, na diretso na ang paglakaw. Kasi ipakulaw ko, ipakapot ko kan sa kanya, kon kumusta na naksiki. Medyo may ano pa daw po ko, no, medyo na lupok patala, pero sa ako ni Lord, nakakalakaw naman ak. Tas sa sayulot ko lang po ipapasalamat kay sa kabutihan po sa Ginoo sa among kinabuhi, sa akong pamilya, na adi po na ako bugto nga si Sam, na ginbalik po ni Lord sa ginkuha po siya ni Lord nga makilala ni saman ang Panginoon, na nato Panginoon na pinaglilingkuran. Nakilala po niya si Lord nga siya lang po ang gingamit ni Lord para mayaunlat po siya, mahiupod niya, sa manlat niya kaluluwa. Mo po edit po yan ang pinsan, si MJ. Po, nagpapasalamat po kay bago ko, salamat Lord kay gamit mo na ako bugto, kunta man magtuloy-tuloy na ini. Nga kunta, ito na ako pinapangaro talaga nga, bugos na akong pamilya, madarakungan diri lang akong pamilya. Nga tanan, karoya ko kasi, actually ito po ang nanay ni MJ, maiyan na lang po itong siya, nag-serve na lang po itong siya kay Lord San. Una po nga mga tuig sa 2015, hindi po sa Lord of the Nations. Mga bata pa po itong sa raming ari paksan na picture. Tapos ito niya po bago ko kung nawaraan kanya nanay, maaramak nga si Lord mismo ang magbabalik para mahibalik itong ang nanay ni MJ nga sindiri lang nanay ni MJ pati sira ang kanyang pamilya nga tanan mabalik sa Panginoon nga sabay-sabay kami nga maglilingkod sa kanya. Ito po na ako pinapangaro, pinagpipray ko po ito sa kada gabi, diri po napapagal na ipagpray ito niya. Madara ko, anak kong bugos na pamilya. Kasi anak ko po gintutuuhan talaga, anak ko po talaga gintutuo. Anak ko pinaninindigan po talaga nga sa litas ang Ginoo na patuloy niya pagpapalao ng pamilya nga nasunod sa kanya. Maitan po nga, grabe po ako, pansan ako kasi nga madara ko nga tanan ng pamilya. Diri po masuko kay maaram po nga, itong po ang kalooban ni Lord. Kasi sa kada adlaw po na mo pinagdadaanan, yan na po yan. Pasko yan na nga, may problema po kami nga pinagdadaanan sa side po, sa nakabugto nga sayo, sa kay Rosmelin. Duwa po ito nila, pang duwa na siya kasi manang nga waray pakakaatin kay ito niya po nga nagkinasakit ang kanyang asawa, tapos siya nagbinalik-balik ang hiranat. O nga, ang kanya yan na asawa, medyo nakurian po si Ryan na, lalo na po sa financial kasi ang bulong, ang mga kailangan sa paglaboratory niya. Moodon pag ako, Rosmelin, aram ka na, waray latak na ihatag sa imo na kwarta. Anak ko lagin, kukuhan sa imo, may bubulig sa imo yan na prayer. Mga pagpipray ko na, mag-upay mga kunta na ning asawa para matalwas ka na siniya na imo ginagin. Maaram makbago ko sa kanya nga, pagsubok lain sa iyo ni Lord, baga ko. Pagsubok lain sa iyo, malalampasan ito niyo, kay bago ko direct permanente nga sugad kam sito, naniniwala ka malalampasan ito niyo. O, sa ako lang po sa iyo, ipapangarap ko lang po na mag-upay na po itong sira, ito niya pamilya, para po makapagsimba na po ito ng bugto, kasi makapagpasalamat po sira di pagdatong sa panahon. Naniniwala po nga, ada po kay Lord Permi ang kagalingan, basta patuloy lang po natin ipangaro sa kanya, kasi ang kanya po pag-upod, adala po Permi, ayaw kat po kawad isin pag-asa. Itong po ang ako, kukuhaan niya ng talaga po, grabe po ang pagbabag-usak ni Lord niya. Grabe sa na permanente ak nawawaraan pag-asa, permanente negative, pero sa tignan po sa naintindihan ko po ang ni Lord, ang salita ni Lord, doon po na unti-unti na babag-o niya. Asan una nga negative, puro niyan, parang anaagi na problema, iniisip ko nala, may purpose si Lord, maaram ak nga mayaon siya, karuyag himuon, mayaon siya karuyag ipaintindi sa ako, mayaon siya. Basta, anak ko lagi kuluan doon, diri ang problema, anak ko lagi kuluan ang purpose ni Lord, kung ano nga ginaagian ko ito. Kasi naniniwala nga, ada permi sa kanya ang kasagutan. Ito na sa kanya lang dito. So, basahan po natin mali sa mga taga Colossus 3 verse 17.
At anuman ang inyong sabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. Amen. Basahon po nato nga di sa Malakay 3 verse 10. Ang bago nga di, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Tayo po ay magbigay. Si Yahweh, tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilinghan mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayan, pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umawi sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinagon. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Manalig at manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Alleluia, alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, alleluia. Pinupuri ka namin. Amen. Ituon po natin ang ating mga kamay sa mga handog. Yes, hallelujah, Lord God. Nagpapasalamat kami sa mga handog na ito. Patuloy mo po pagbalain at i-bless ang mga na naririto, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga handog na ito at magagamit ito sa pag-abot sa mga taong nauuho sa inyo, Lord God. Patuloy niyo pong i-bless ang pinagkukunan ng bawat isang naririto mula sa financial, Panginoon. Patuloy mo pong palaguin kung may business man sila, Panginoon, at ang mga may trabaho, kiniklaim po namin ang promotion, Lord God.
Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Tumayo po tayo lahat. Tayo tuloy-tuloy na pupuri at sasamba sa ating Panginoon. Tanungin mo nga yung katabi mo, sabihin mo, excited ka na ba magpuri sa ating Diyos? Pagdiri mo ba ito, sugat-sugar? Bakit na yan, naturog ka, magpilit. Malitaw, sabi po ng salita ng Diyos, ang Diyos daw po ay Espiritu. Kaya dapat siya, marapat po siyang sabahin saan? Espiritu at katotohanan. Katotohanan na siya po ay Diyos, ano man ang sitwasyon natin sa buhay. At ang Espiritu, hindi natin siya nakikita, kaya dapat ang ating puso ang siyang sasamba sa Kanya. Huwag mo intindihin ang iyong katabi. It's just you and God this time, okay? Hallelujah! Turn it up, this sound of praise. You are here as we lift you up. You are rising on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. I can feel it in the air. You lift our praise and you change the atmosphere. Your hearts open now. Everybody singing up. Oh, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Oh, you are here as we lift you up. You are rising on our praise. Be enthroned, over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. This is prophetic, I can feel it in the air. You lift our praise and you change the atmosphere. Your hearts open now, everybody sing it up. Oh, turn it up, it's time of praise. Make it louder than any other. Lift him up and
One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. You were always, always there. You were always, always there. Every hour and every way. Your grace and love so deep away. Never ever change. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever is the one way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, the truth and the life, to live by faith, not by sight for you. You bring living love for. Come on, everybody, say it. You are the way. You are the way, the truth and the life, to live by faith, not by sight for you. Living love for you. You are the way. You are the way, the truth and the life, to live by faith, not by sight for you. Living love for you. What I find, you are the way. You are the way, the truth and the life, to live by faith, not by sight for you. Living love for you. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. We have no other desire, Lord God, hallelujah, than to be with you, than to live for you, Lord, hallelujah. Sa oras ito, Panginoon, patuloy ka po namin sasambahin. Patuloy ka po namin aawitan. Because we want nothing else in this world, Lord God, than to be with you, hallelujah. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. And you will find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. You lead me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious
precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I long to be with you. Savior of my soul, Savior of my soul, I confide in you, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, in you I find my peace. When I'm weak, comfort when I'm weak, I trust in you, Lord, I trust in you through storm and raging sea. Faithful, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Set between my Lord and me, Lord, I live to honor you. Oh, my life will not vary. Take me higher, show me deeper. I belong to you, and I live to worship my Jesus, my Jesus, Lord. The only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Stand between my Lord and me. Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I want to be with you. Come on, sing it from your hearts. And I live to worship you. Come on, people of God. God is listening. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. You understand between my Lord and me. Lord, I live to honor you, and I long to bring my life as an offering. Take me higher, draw me deeper. I belong to be with you. Take me higher, take me higher, draw me deeper. I belong
Salamat po, Panginoon. At dalangin po namin, amin naman ay ikaw pong magpala sa hapon ito. Hindi namin inaalaw ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan at ayan mo, Diyos, na kayo po ay malayang makapagturo ng katotohanan. Buksan mo ang aming mga pananaw, ang aming puso, at ayan po, Diyos, na mapagpala nga po ninyo ang mga salita. Gawin mong tabak na magkabilang-talin, isang tatarak sa aming espiritu, sa aming kaluluwaan naman, ayan mo na. Ang patuloy mo pong mga layunin at mga plano po ay mangyari sa aming buhay. At walang ibang mapaparangalan sa hapon ito, kundi ang iyong dakilang pangalan. Salamat po ng marami sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's open our Bible in the book of Acts chapter 13, 22. Time po natin. Sabi po dito sa Acts 13, 22, after removing Saul, he made David their king. He testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. Sige na po, tayo na po ay magsiupo. Now, gusto kong ibahagi sa inyo about po sa capturing the heart of God. Ano po? Gusto kong i-drive sa inyo ang bagay nito. No? Now, dito po sa ating context na binasa, ito po yung tagpo ng dalawang hari, si King Saul, the first king of Israel, at saka si King David, na kaya naghanap ang Panginoon sa wikang Tagalog, bago din sa wikang Tagalog, sa Acts 13. Ay napakaganda po, ano? Bago po dito, no? Acts 13, 22. At nang siya'y alisin ng Diyos, si David naman ay pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David na anak ni Jesse ay isang lalaking mula sa aking puso. Na po? Bago din siya handang sumunod sa lahat kong inuutos. Now, pansinin po natin, mga kaibigan ko po sa Panginoon, isa po sa mga sekreto sa paglilingkod sa Diyos ay walang iba kundi kailangan natin makuha ang puso ng Panginoon. Ano? The capturing the heart of God, yung po yung pinaka-importante. The question is ay, tayo po ba ay mula sa puso ng Panginoon? Ha? Ayan, walang sumagot. Tayo po ay mula sa puso sa Diyos. Ano? Amin po ba? Alamin po natin kung paano natin makakapture ang puso ng Panginoon. Paano natin makukuha ang puso ng Diyos? Na once na makuha mo ang puso ng Panginoon, ano ang mangyayari sa buhay mo? Ano ang mangyayari sa paglilingkod mo sa Diyos? Ano po? Mayroon pong mangyayari sa buhay mo, paglilingkod, kapag nakuha mo ang Panginoon, ang kanyang puso. Like David sa Bible, ano po? Ay nakuha niya ang puso ng Panginoon. Now, paano niya nakuha ang puso ng Diyos? Sabi ng Bible, sa lahat ng pinag-uutos ng Diyos sa kanya, ay siya po ay sumunod. At nang siya ay sumunod, sa paglilingkod niya sa lahat ng pinag-uutos ng Panginoon, ang sabi ng Bible, siya po ay nagtagumpay, siya po ay sinamahan ng Panginoon. Naging conqueror king, naging matagumpay ang kanyang paghahari, at ang sabi ng Bible, hindi po siya nalupig sa lahat ng digmaan, sa lahat ng war, sa lahat ng gera,
Ano po? Bago pa sa taga-Katarman, Girha. Ano po? Napansin lang po natin, sa po na halimbawa dito na na-captured niya ang puso ng Panginoon si Cornelius. Ang sabi ng Bible, nang nakita ng Diyos ang puso ni Cornelius, ang sabi ng Bible, si Cornelius ay kinalugdan ng Diyos. Once na ikaw ay nakuha mo ang puso ng Panginoon, hindi po pwede na hindi ka i-bless ng Diyos. Tama ako? Hindi po pwede na hindi ka sinasama ng Panginoon. Hindi po pwede na hindi ka nagtatagumpay sa lahat ng laban mo. Even si David, nang nakuha niya ang puso ng Panginoon, hindi po siya nabigo sa lahat ng digmaan. Siya po ay nanalo. Pangalan pa lang ni David kapag binabanggit ay nanginginig ang kanilang kalaban. Napaka-anointed na pangalan. Tama? Napaka-conqueror king ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Hindi siya natatalo. Ibig sabihin, na once na ikaw ay mula sa puso ng Panginoon, hindi ka matatalo sa lahat ng digmaan. Sino ang ating kalaban? Sino ang ating kalaban? Hindi natin kalaban si Ukraine. Ano po, hindi natin kalaban ang tao, kundi ang kalaban po natin ay walang iba kundi ang ating kaaway. Na kung ang ating kaaway ay Satanas, hindi ka malulupig, hindi ka may bubuwal, hindi ka matatalo, hindi ka madidigo. Alam mo kung bakit? Sapagkat mula ka sa puso ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, sa ating context na binasa, ang Diyos ay naghahanap ng mga taong mula sa kanyang puso. Ang sabi sa ating context, ano po? At nang sa elisin ng Diyos, si David naman ay pinili ng Panginoon. O pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David na anak ni Jesse ay isang lalaking mula sa puso ng Panginoon o mula sa Diyos, siya'y handang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa iyo o inuutos ng Panginoon. Napansin natin, may lang ginandiri na lima lang, no? Kung paano natin makakapture ang puso ng Diyos. Una, mga main points. The heart of Jesus capture the heart of God. Ang puso po ng Panginoon, ano po? Ay nakukuha niya ang puso ng Ama. Naalala mo na si Jesus ay ginbautismuhan ni Juan Bautista. Ang sabi ni Jesus kay John the Baptist, bautismuhan mo ako. Bago ni John the Baptist, ayaw. Dapat ako ang imo bautismuhan, diri dapat mangyari ang kalooban ng Panginoon. Din wala po nagawa si John the Baptist, kundi ginbautismuhan niya si Jesus sa pamamagitan ng tubig sa Ilog Jordan, at nang siya ilubog ni John the Baptist, nagbukas ang langit. Ano nakita sa langit? Ano nakita sa langit? Kung ano nakita sa langit? Ay, ang kalapate. Katapos, after sa kalapate, anong narinig? Ha? Ang sabi ng Bible, nang magbukas ang langit, bumaba yung kalapate, at ang tinig na nagmumula sa langit, ang sabi ng Bible, yan ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Tama ako? Ang puso ng Panginoon ay nakukuha niya ang puso ng kanyang Ama. Alam mo kung bakit? Sapagkat si Jesus ay masunurin. Sabi ng John, basahin po natin sa John. Ano po? Ang sabi po dito ng John chapter 4:34. Ang sabi po dito ay ganito po, no? 4:34.
Kung may akong Bible, pakyan po. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ito pa rin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Ang kausap po dito ni Jesus, yung conversation po dito yung Samaritana. At yung habang kinakausap ni Jesus yung Samaritana, umalis yung mga disciple para kumuha o bumili ng pagkain. At nang bumalik yung mga disciple, sabi ng Bible, Guro, kumain na po kayo. At ang sabi ng Panginoon, mayroon na po akong pagkain. Ang sabi ng mga disciple, sino kaya nagbigay ng pagkain kay Guro? Kung bakit busog na siya? Napa. At nang marinig ni Jesus, ang sabi niya, ang pagkain ko ito pa rin ang kalooban na nagsugo sa akin. Tayong lahat ay tinawag ng Panginoon at ang dahilan ng pagkatawag sa atin ng Diyos, mga kaibigan ko po sa Panginoon, ay upang ang kaniyang kalooban ay sundin. Yan ang ating buhay. Ano? Hindi ang ating buhay kumain, matulog, pagtrabaho. Ang buhay po natin, bakit kay tinawag ng Panginoon upang sundin ang kalooban ng Diyos. Sundin ang ipinapagawa ng Panginoon. Ano ba ang ipinapagawa ng Diyos? Ano ba ang pinapagawa ng Panginoon sa atin? Alam mo ba kung anong pinapagawa sa atin ng Diyos? Hindi lahat na tinawag lahat ay maging pastor, but tinawag lahat mag-evangelize. Yan po yung karuyag na ipaibaro sa ato sa Ginoo na ang atong kinabuhi, mga kaibigan ko po sa Diyos, ay napaka-importante sa paglilingkod na kukuha natin ang puso ng Panginoon. Kaya ang sekreto ng matagumpay na paglilingkod, ang makuha natin ang puso ng Panginoon. At ang sabi ng Bible, si David ay nakuha niya ang puso ng Panginoon. Nang si David ay naging hari, ang sabi ng Bible, 24/7 ang panambahan sa templo. Kasi kapag ikay mula sa Panginoon, uhaw ka sa Diyos. Kapag mula ka sa Panginoon, kinauhawan mo siya, hinahanap-hanap mo ang Diyos. Kapag mula ka sa puso ng Panginoon. Kapag mula ka sa puso ng Diyos, ano po? Ang Diyos nito ay hindi pupuy na hindi kanya sinasamahan. Bago ni David sa kanyang mga salita, naging sulat niya sa Psalm, ang kahintulad niya ay katulad ng usa, na walang ibang hanap ay batisan. Ganun po ang puso ni David. Even si Jesus, ganun din ang kanyang puso. Kung bakit ang Panginoon, ano po, na ang kaniyang pagkain ay tuparin ang ipinapagawa sa kanya ng Panginoon. Nga tanan tayo ay tinawag sa Diyos, mayroon dahilan ang Panginoon. Tignan mo natin ano. Pangalawa, capturing the heart of God. We can capture God's heart by walking in obedience through our revelation from Him. Tingnan mo po. Pag mula ka sa Panginoon, hindi po pwede na hindi pinapaalam ng Diyos kung ano ang plano ng Panginoon. Like Abraham, nang gugunawin niya ang Sodom at Gomorrah, bago ni Yahweh, kailangan malaman ni Abraham ang aking mga plano sa Sodom at Gomorrah. Ako din na matagal na ako sa gawain sa Katarman, pag may nangyayari, true dream, ginpapahibaro sa ako sa Ginoo. Kung nakatuak sa conference, sila pala na conference, nag-dream na ako sintulo na halas. Andoon na alas na patay ko. Asayo, tiglo ko, pero bago ko lang ikaw, mamamatay ka.
After naman si ito natulunhalas, tulong na leon. Maram na ako kung anong nangyayari. Ang sayo na leon, ti ato sa ako, pat anduang, medyo diri siya, medyo mild la kanya reaction sa ako. Yung sayugod na leon, sabot nga tilalapa. Maalam na kung anong nangyayari. Sa church, pag-uli ko, kung ano na akong dream, maumang tulon na tao, nag-aragway, ano po, dito sa mismo ng samo, dito pagod sa among balay, nanamong balay, ginkukunap nila sa mga kapitbahay. Wala, nangyari ito kapag waray ako. Kay ginpapasabot sa imo sa Diyos, ang mga butang na ginihimo ni Satanas ang aton kinabuhi. Minsan sa pamamagitan ng dream, minsan sa pamamagitan ng open vision. Ginpapasabot sa ato sa Ginoo. Anak ko nga nanay, bago ito na matimaram na, kaginpaibod na sa ako sa Ginoo. Pausan akong gurang, maganda ka 1 week na lang, mawawaran nato na may. Bilang man nakyapon 1 week. Ano pa? Eksakto 1 week, patay na akong tatay. After siton, nag-dream na maram na ako nakukuha na ako nanay. Si Jasper nga to ako anak na lalaki, maram mo kukuhaan sa Ginoo. Isa na akong dream, ginitawan ko sa prayer. Sa ako dream, naghanap ako sa mga intercessor pat wala. Ano pa? Kung ano na akong dream, mao nangyayari. Napansin lang natin, pag ikaw ay mula sa Panginoon, bawat nangyayari sa mundo, bawat nangyayari sa paglilingkod mo, even sa ministry, kapag mayroon kang ministry, minsan din papasabot sa ato sa Diyos upang maging prepared. Bago ni Yahweh kay Abraham, kailangan malaman ni Abraham ang aking plano na gugunawin kong Sodom at Gomorrah. Ganun katindi mga kaibigan ko po sa Panginoon. At ang bago ni Abraham, sapagkat pinalam ni Yahweh kay Abraham. Bago ni Abraham, kung mayroon 40 ng mga tao na mga magtadong siton na lugar, gugunawin mo ba ang lugar na yan? Hindi. Sa mga righteous na tao, siton na lugar na mayroon 40, hindi ko itutuloy ang aking plano. Kung mayroon 30, hindi ko pa rin itutuloy kung ano ang aking plano sa lugar na yan. Na yaon ng mga magtadong ng mga tao siton na lugar. Kung 20, ano po? Hindi pa rin gugunawin ng Panginoon ang lugar na yon kapag mayroon 20 na mga righteous siton na lugar. Kapag sa usa na pamilya, yon di na righteous na sayo, kakahabagan sa Diyos itong na pamilya. Kapag sa usa na pamilya, yaon naglilingkod, sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ito na pamilya ililigtas ng Diyos. Bago po sa usa na young people na lumapit sa ako na, Pastor, di na ako magpapatuloy sa na akong ministry. Wala kay nano kay di ka na magpapatuloy. Tumawag na akong tatay, nagbanta sa ako na kapag magpatuloy pa maglingkod sa born again, o nag-aatin sa gawain sa Diyos. Anakon pag-eskwela di na madadayon pastor. Wala kay nano, kay di na tatagal sa nakon tagay sin allowance. Bako naman hindi kang ka sa Panginoon, tatay mo layton. Iba ang pinag-uusapan sa paglilingkod sa Diyos, mga kaibigan ko po sa Panginoon. Yes, yung sinasabi ng Bible, mahalin natin ang ating mga magulang. Igalang sila. Mahalin sila. But ang pinag-uusapan ay paglilingkod sa Diyos, mas labaw ang
Manindigan ka. Kay diri ka kay italwas im amay. Tama? Umiiyak siya, pastor na akong pag-eskwela sa college. Di na ako suportahan sa na akong tatay. Ayaw si Don kahadok. Kay meron na imo ang iyong pagsunod sa kalooban sa Diyos. Yan ay susundan ng himala ng Panginoon. Nakpakan natin si Lord. Kaya ng Diyos maghimala sa buhay mo. Ang kailangan lang ho natin ay paninindigan sa pagsunod sa kalooban sa Diyos. Hindi natin kailangan ang pagiging duwag. Tama. Ang kailangan natin ay maging strong ang aton pagsunod sa kalooban sa Diyos. Kailangan natin ipaglaban ang Panginoon. Kailangan natin panindigan ang ating kaligtasan. Kailangan natin panghawakan ang pangako ng Panginoon. Dahil walang magagawa ang tao. Tama po ba ako? Sapagkat once na ika'y sumunod sa Diyos, na ayon sa kanyang kalooban, kaya niyang gumawa sing kaparaanan para sa iyo. Pag ika'y sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Baka din sa nating context, ano po? Sa Acts. Baka dito, si David ay pinili ng Panginoon mula sa kanyang puso upang lahat ng inuutos ko sa kanya ay kanyang susundin. Mahirap ba magsunod sa kalooban ng Panginoon? Mahirap po ba ang pagsunod? Hello? Mahirap po ba ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon? Hindi ho mahirap. Ang mahirap, pagsunod sa kalooban sa Diyos, once na ang buhay mo ay hindi malaya. Kapag hindi malaya ang buhay mo, ang buhay ko ay mahirap sumunod sa Diyos. Yan ang pinakamabigat. Kapag hindi ka malaya sa buhay mo, kapag ang buhay mo ay hindi malaya, mahirap sumunod sa Panginoon. Kapag hindi ang buhay mo ay hindi nakatala, hindi nakatakda sa Panginoon, mahirap sumunod. Subalit kapag ikaw ay pinili, ikaw ay mula sa Panginoon, hindi mahirap sumunod sa kalooban sa Diyos. Alam mo kung bakit? Sapagkat alam mo kung sino ang sinusundan mo. Hindi tao. Maliban na lang kung tao ang sinusundan natin. Tama? Huwag kang maglilingkod sa tao, mapapagod ka. Maglingkod ka sa Panginoon, hindi ka mapapagod. Hindi ka magsasalita, napaka-boring naman sa paglilingkod, hindi. Hindi boring ang paglilingkod sa Diyos. Ano po? Masarap ang paglilingkod sa Panginoon. Tama? Sapagkat yan ang pinakakayamanan na nasumpungan mo. Ang Diyos ay nasumpungan mo. Yan ang pinakamalaking kayamanan na kuha mo sa paglilingkod sa Diyos. Ang nakilala mo ang Panginoon. Pangatlo po, we can capture God's heart by loving God. Makukuha mo ang puso ng Panginoon kapag minahal mo ang Diyos. Alam mo pa ang sekreto? Sa pagsama sa sekreto sa mga pagpapala, blessing, tagumpay, etc. Ini. Makukuha mo ang puso ng Panginoon kapag mahal mo siya. Okay, sabi ng Bible sa aklat ng Deuteronomy, ang sabi po dito, no? Sa aklat ng Deuteronomy chapter 8.
chapter 6, verse 4. Ang sabi po dito ay ganito po. Verse 5, love the Lord your God with all your heart. Tingnan mo pa. Gusto ko lang yung pasaysinin na tulong. Bago din mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Makukuha mo ang puso ng Diyos kapag mahal mo ang Diyos ng buong puso. Bakit sinabi ng Bible na kailangan natin mahalin ang Diyos ng buong puso? Bakit po? Bakit sinasabi ng Bible na buong puso? Gusto ng Diyos na makapture niya ang puso natin at ang nagdidwell sa puso natin waray ba kundi ang Diyos. Ang laman, ang tibok ng puso mo walang iba kundi ang Diyos. Hindi mga negatibo, hindi mga galit, hindi mga hinanakit, hindi pagiging rebelde. Kung bakit sinabi po ng Bible na mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Kasi kapag buo ang pagmamahal mo sa Diyos, hindi papasok ang negatibo sa puso mo. Naalala mo yung conversation sa Bible sa aklat ng Matthew 15? Hindi ako nagkakamali. Ito pa lang verses na ang nakasini ang conversation bago sa mga Hudyo na bago ni Jesus, hindi ang pumapasok ang nagpaparumi sa harapan ng Panginoon, kundi ang nagpaparumi sa harapan ng Diyos, yung lumalabas sa ating bibig na mula sa ating puso. Kaya waray pagkaon na marigsok. Ang nagpaparigsok sa ato, ang nagawa sa aton mga baba, sapagkat dikang sa aton kasing-kasing. Tinawag, bibigyan ng halimbawa, yung auntie ko sa ito na diri pa born again, nakadangadi kami sa kanila, adi naman ang mag-aro! Tama ako? Di pa kami sito na nakaput sa gate, adi na ito mag-aro! Naghanap buhay ang katapsing kahatag ko sa kandra. Neighbor, bago. Tinanong mo ang kasing-kasing. Kasi kapag ang laman ng puso mo, ang Diyos, lahat ay mga mabubuting bagay ang lumalabas sa bibig mo. Kaya ang Diyos ang laman ng puso. Tama ako? Hindi ka magbibitaw ng mga bagay na nagpapahina sa kapatid mo. Kaini, hindi lang natin, di ba, sa yula, no? Natong kapot duha, in mata duha, ang los ay merong duha, yung talinga duha, tama? Yung siki duha, ang dila sa yula pero matindi. Diba? Sa yula, waray partner pero matindi. Kaya nga, bago sa Biblia, hindi mainam ang tao'y nag-iisa. Kasi di waray sa kanya nagpapaalala. Kaya sinabi ng Bible na mahalin mo siya ng buong puso, karuyag sa Diyos na ang nag-aadi sa kasing-kasing si Jesus. Tingnan mo, kapag si Jesus na nag-aadi sa mo, puros na ito mag-upay na gawas. Pero pag dire, mapalindas nga ni, demonyo manggod na. Demonyo nagdidwell sa kanya kasing-kasing. Tama ko? Bisa to born again, napalin na masya pantaw. Ano po? Nahilo sa pantaw. Nasulan bago sinaborn ng demonyo. Kung gusto mo malaman ang kanyang puso,
Simple la, palakan. Bago pa nila, sa mga kanto boy. Sir, ay mga kumbaga ay, biruin mo lang siya. Mailalabas itong inanong laman sa kanya kasing-kasing. Tama ako? Ikadua, love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Mahalin ang Diyos ng buong kaluluwa. Ano bang meron sa tao? Spirit, soul, and body. Mind and soul. Sabot nga. Yung spirit, ini, ano? Mayroong heartbeat kaya, ang spirit siya. Bago sa Biblia, ang espiritu na hiwalay sa katawan, patay ang katawan. Yung Zoe, ano po? Yung buhay na galing sa Panginoon, ini. Ano po? Kasi ang tao kapag patay na, matiga na siya. Ano? Dinin napipilo. Ibig sabihin, yung na spirit yan, napipilo. Spirit siya. Ano? Yan. Ha? Nakakalakaw ka. Ano po? Yan. Mayroon kang buhay. Mahilinga ka. Yung po yung life, yung spirit. Yung soul, ano po? Yung soul, yung five senses. Nakakabati, nakakaimod, nakakaamoy, nakakalasa din. May pakiramdam. Yung five senses, gumagana siya. Maalam ka ba kita ng mga tao ay mortal? Dili ka na mamatay, sister. Oo. Di kalat na mamatay. Ano po? Pag kandidato ka sa rapture, dili ka mamamatay sa physical. Pag kandidato ka. Pero pag dili ka kandidato sa rapture, mamamatay ka physical. Tama? Maaram ka ba mga kaibigan ko sa Panginoon, yung sinasabi ng Biblia na mahalin mo ang Diyos ng buong kaluluwa, yung soul. Ano po? Tinawag po siya na sala sa init, sala sa lamig. Kunain ang makusog, kapag makusog yung spirit mo, nakampi yung soul. Kapag makusog yung laman mo, ang lakas ng hatak ng laman mo, doon po kumakampi ang kaluluwa. Kapag malakas yung laman mo, tali yung espiritu, ito ang napapansin natin. Kapag yung malakas yung laman mo, minsan hindi ka na, wala ka nagganang mag-worship. Waray ka na panahon magbasa ng Biblia. Minsan, dati may devotion ka, ngayon waray na. Tama ako? Dati kagahon, nagmamata ka, yan nagdiri na. Kay ngano, malakas yung laman, tali yung spirit. Kaya minsan yung soul, kumakampi sa laman. Kapag malakas naman yung espiritu mo, kaya ikaw ay prayerful, worshiper. Ano po, mayroon kang devotion. Mayroon kang panahon magbasa ng Bible. Minsan nag-aayuno ka, malakas yung spirit mo. Kaya yung soul, malakas din. Kaya ang sinabi ng Biblia, uy, kaluluwa, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa. Sinasabi ng Bible. Yung pangatlo po, yung binabanggit mo dito, na mahalin mo ang Diyos ng buong pag-iisip. Bakit kailangan mahalin ang Diyos ng pag-iisip? Kasi karuyag sa Diyos, na iyong kinabuhay ang laman ng isip mo ang Diyos. Kasi kapag ang laman ng isip mo ang Diyos, hindi ka magiging judgmental. Hindi ka mag-iisip ng mga negatibo. Tama ako? Ang pintuan ng buhay ng tao, mata. Di ba? Ang pintuan sa ating kinabuhi. Kung nan natin naimod, nasulod dito sa ating utak.
kaisipan, mahal mo ang Diyos ng iyong buong pag-isip, hindi ka magkakasala sa maghapon. Kaya ang laman ng isip mo, si Kristo. Tama. Ang imo anak, ang tingin mo na mabait, napakabait pa. Bisan diri mabait. Yung asawa na lasinggiro, napakabait sa asawa ko, diri lasinggiro. Kaya ang laman ng isip mo, si Kristo. Tama ako. Pero subukan mo na diri si Kristo diri si Kristo naghari sa isipan natin, puros negatibo. Tama ako. Damo din ang negatibo sa kalibutan. Damo din ang negatibo. Ano po? Bisan di ka na mangalistorya, negatibo lang ang iyong hanapon. Damo din ang negatibo. At diri mo kaya ang mga negatibo. We can capture God's heart by loving God. Kapag minahal natin ang Diyos, ano po? Pag minahal mo, yan ang sekreto. Mahalin mo lamang ang Diyos. Tiyak ng buhay mo ay kakaiba. Ang buhay mo ay ibang-iba sa paglilingkod sa Panginoon. Tama, palakpakan natin si Lord. Ikaw ba, mga kaibigan ko po sa Panginoon, we can capture God's heart by reaching out the soul. Hindi po yung napaka-importante, mga kaibigan ko po sa Panginoon. Ang kimayanan kasi ang pugos ng Northern Summer ay kinunite ang mga youth. Isa sa mga speaker yun na Sabado ako, ang tema po nila evangelism. Now, pansinin po natin, mga kaibigan ko po sa Panginoon. Yung sinasabi po ng Biblia sa aklat ng Matthew 28, 19 to 20, na humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa, sila'y turuan sumunod upang maging alagad ko. Tingnan mo po, mga kaibigan ko po sa Panginoon. Pinakamahalaga sa puso ng Diyos, walang iba kundi kaluluwa. Tama? Ang kaluluwa ay puso ng Panginoon. Bagaw ni Pastor Park, isang Koreang pastor, na siya'y nakumatos. Lindara sa ospital, nakumatos siya. Habang siya'y kumatos sa ospital, gindara siya sa kanyang testimony, gindara siya, gipaimod ng langit, ginpaimod sa kanyang impyerno, kung nano ang impyerno. Bagaw niya, sa impyerno malibaras ang tao kada adlaw na nauhulog. Tandaan ninyo, diri nga tanan na tao anak sa Diyos. Bagaw ni Adrian Roger, Christianity is not a religion. It is a vital relationship with God through Christ. Diri relihiyon ang pagiging Kristiyano, kundi personal na relationship sa Diyos. Bagaw ni Adrian Roger, minsan kita ay umiikot sa relihiyon. Kapag ang pagiging Kristiyano mo ay umiikot sa relihiyon, walang pagbabago, walang transformation na nangyayari sa buhay mo. Kasi nga by relihiyon, by religion. Religion, Christianity is not a religion. It is a vital relationship with God through Christ. Now, kapag mayroon kang personal na relasyon sa Diyos, dili bubutang sa imo sa Diyos yung kasing-kasing ang compassion sa soul. Damo nauhulog sa kapahamakan. Damon napapahamak. Ano po? Masasagipla sila
ano po, maliligtas sila kapag nag-evangelize kit sa kanra. Yung nanay mo, tikadto sa kapahamakan, waray ka ginihimo. Ang bugto mo, tikadto sa kapahamakan, waray ka ginihimo. Yung tatay, tikadto sa kapahamakan, waray kit ginihimo. Yung sinasabi dito sa Biblia na humayo kayo, ipangaral ninyo ang aking salita, ang aking kaligtasan, turuan sila sumunod, ano po, ginpapakadtukit sa Diyos sa mga tao na mga makasalanan, ginpapakadtukit sa Diyos sa mga pamilya na waray pa sa Diyos, ginpapakadto ka sa iyong bugto na waray pa personal na relasyon sa Kanya. Maruyag ka ikaw langad to sa langit. Katapos ikaw, adi ka. Nalala mo si Angelica, yung lulalat sa impyerno? Kamag-anak niya to sa impyerno. Testimony niya, gimpayungod sa Ginoo. Dimbago ni Pastor Park, ang kada adlaw sa impyerno malibaras ang tao. Bago sa kanyang testimony. Kay nakabalik man siya, nakarecover siya sa pagiging kumatos. At bago niya, sa 1,000 na tao sa bobo sa kalibutan, sa yula anihingad to sa langit. Ang puso ng Diyos kaluluwa. Worshiping touch the throne. Soul touch the heart of God. Kaluluwa ay napaka-importante sa Panginoon. Mga kaibigan ko po sa Diyos. May isa na pastor na nag-dream siya. Ang kanyang paglilingkod ay lukewarm. Sa kanyang paglilingkod, ano po? Nag-dream siya, sinhaluwag na dalan, na ito na dalan, punusin mga tao, na usalaan direksyon na hulog sila sa impyerno. Siton nga pag-dream niya, nahaluwag na dalan, nagsusuksukan ng mga tao, sa yula ang direksyon na hulog nganto sa kapahamakan, inayos niya kanyang paglilingkod. Mula sa pagiging lukewarm na paglilingkod, malahininga na paglilingkod sa Panginoon, inayos niya ang kanyang buhay. Inayos niya ang kanyang relasyon sa Diyos. Nagkamay-ada siya sin. Paghigugma sa mga kaluluwa, maaram ka ba? Ini na Pastor Damo ang kanyang niligtas mula sa pagiging lukewarm na paglilingkod, mula sa di maayos na paglilingkod, inayos niya. Then, damo siya tinaluwas, nakatausan ang kanya nakuha na kaluluwa. Inagaw niya mula sa kadiliman. Yes, hindi pero mag-evangelize. Hindi ho pero. Tama ko. Una, ang kalaban po natin sa pag-evangelize, waray ba kundi pride. Evangelism kill the pride of man. Ginpapatay ang aton pride kapag nag-evangelize ka. Dapat diri ka nasisiud. Dahil kung bakit dirikit na kapag evangelize, tungod sa giniisip natin, nano ang susugaron sa tao. Kita yan, di ba? Halimbawa kita, pinagkatiyan na, tigsarayo na laan natin doon. Tigsarayo na lakit. Magduduble. Sa tigsarayo. Sa challenge ko nga niyang congregation sa Kataraman, tigsarayo kit, hinana to, pagpasok na to, itcha-challenge ko sa, pirakit nga tanan, tigsarayo, ato niya nakukuha na kaluwa, bago matapos ang 2025.
Mahalaga mga kaibigan ko po ang pag-evangelize. Di rin man pwede suguan sa Diyos yung anghel para mag-preach. Dili. Libre ito na imuan sa Ginoo sa aton atubangan. Kaya ang mga anghel hindi nagkasala. Kaya ang gagamitin niya yung naka-experience ng kasalanan, naka-experience ng kabutihan sa Diyos, naka-experience ng kataluwasan. Yan ang gagamitin ng Panginoon. Lagi natin dandaan, wala ang direksyon sa tao, kaibigan ko po, sa Panginoon. Langit at saka impyerno. Duhala. Yung sinasabi ko kanina na immortal ket ungo dito. Pagkatapos natin didisan aton kinabuhi sa bobo sa kalibutan, ayan, dili ka mamamatay, may another life. Yung kaluluwa mo didi, pag namatay, buhi lagi hapon iton. Yung 5 senses, pag namatay ang tao, nagana iton. Tama ko, hagasis ang tao kapag namatay na sira, tapos na. Yan ang pagkakamali. Ang pagkakamali ng tao kapag ang tao po, mga kaibigan ko po sa Panginoon, namatay, hindi tinanggap si Kristo, hindi naglingkod kay Kristo, hindi sumunod kay Kristo, at hindi sumampalataya kay Kristo. Ang sabi ng Biblia sa aklat ng Mark, basahin po natin. Sa gawa ng Marcos. Marcos chapter 16. Verse 15. Ang sabi po dito sa Biblia, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo humahayo sa buong mundo, ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi ayaw sumampalataya ay paparusahan. Yun. Malinaw. Tama po ba ako? Kaya paano sila sasampalataya kung wala'y mag-evangelize? Tama po ba ako? Paano sasampalataya ang tatay mo at doon ka mag-share sa kanya? Kaya bang hindi ka napasudlan sa iyong panimalay? Bangin sikarang ka? Naalala kong tatay ko, dati kasama ko po siya, hinilikod na TV, yung dating daan. Sige, Panginoon, kay dating daan, nagdating daan. Bago sa mo, dito ka mag-preach sa dating daan. Hindi ako tinawag doon sa dating daan. At hindi ko itatakwil ang katotohanan. Kung dito ko nasumpungan ang katotohanan, maninindigan ako sa katotohanan at dito ako magpapagamit sa katotohanan. Bago na sa nakunamay, kumuha sa sundang at antipakon takam. Wala kami kahadok di sa antipakon nanulo. Ang mga ko, ang atong kinahadukan, una, man kung nanusugaron sa aton mga kakilala, kamag-anak, wala to na si Sister Pastora, nangangaral na. Ano naman kung nanusugaron sa tao? Warak labot kung nanusugaron sa tao. Ang pinaka-importante, kung nano ginsisiring ni Jesus, ginihimo naton. Amen. Tama? Sigurado kapag tigsarayo, okay? Kuwak kayo nila balay! Tama? Magdadako na. Sa'yo sa imo, sister, brother, sa'yo sa imo, himsang kay sa'yo. Ano si engineer sa'yo? Magkukuha siya si engineer. Ito mga teacher, magkukuha si teacher. Ito mga piloto, magkukuha si piloto liwat. Piloto sa lubig. Palapakalanan si Lord. Mingang kasing-kasing sa Diyos.
Ang pinakahuli po, we can capture God's heart by pleasing the Father in our every life. Ang Diyos, sabi ng Bible, sabi ng John, may akong nabasa sa John, chapter 15, verse 7, bago din yan, no? Verse 7 ba yun? Dali lang. Verse 8, napaparangalan ang aking ama kung kayo ay masagana nagbubunga bilang aking mga alagad. Kung paano inibig ako ng ama, gayon din naman inibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Bago sa Bible, in verse 8, napaparangalan ang aking ama kung kayo ay masagana nagbubunga bilang aking mga alagad. Paano daw napaparangalan ng Diyos sa ating paglilingkod? Kapag nagbubunga. Ano ba yung nabunga? Ang tinatawag na bunga ay pag-ibig sa puso. Yan ang bunga na karuyag sa Diyos na maimod natin yung act of love. Tama? Ginpapaimod mo ang pagbulig mo sa imo ay kasi tawo. Maaram ka ba? Hindi ko nababatian. Even sa mga born again, nababatian ko na word. Bago lasan ini na word na nababatian ko, perne, warak labot sa importante naglilingkudak sa Diyos. Mali. Maaram ka ba? Sa lumang tipan, ang laws ay 602. Pagdating ni Micah, 3 na la. Pagdating ni Jesus, ano po? Tira na la. 2. Pagdating ni Pablo, sayo na la ang law. Bago ni Pablo, magmahalang kayo sin tudo-tudo. Kasi kapag mahal mo ang iyong kapwa, mahal mo ang Diyos. Tama ako. Yung sinasabi ni Pablo, yung act of love, maaram ka ba? Yun naman po yung sa aklat ng Matthew 25 verse 1 to following verses, hindi ko nabasahan, ano? Bago ni Jesus, nang ako'y nagkasakit, hindi mo ako dinalaw. At nang ako'y nagutom, hindi mo ako pinakain. At nang ako'y naging dayuhan, hindi mo ako pinatuloy. At nang ako'y walang maisuot, hindi mo ako binigyan ng damit. At nang ako'y nabilanggo, hindi mo ako dinalaw, hindi mo ako pinuntahan. Bago sa mga righteous, kailang ka nagutom na hindi ka namin pinakain. Kailang ka nabilanggo, hindi ka namin dinalaw. Kailang ka nagkasakit, hindi namin pinuntahan. Kailang ka naging dayuhan na hindi ka namin pinatuloy. Kailang ka na walang damit, hindi ka namin binigyan ng damit. Ang sabi ni Jesus, Mene, kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay ginawa mo sa akin. Maaram ka ba pwede kit mapahamak sa kanya? Halimbawa po mga kaibigan ko po sa Panginoon, may lumapit sa iyo na sister, mga sumasampalataya sa Panginoon, mayroong ka man lang may bulig, katapos wara mo buligi. Aba, hain ang ako love. Tama. Hain dida. Bago sa aklat ni Pedro, ang pag-ibig sa kapwa ay nakapapawi ng maraming kasalanan. Imagine. Ang bawat ginagawa mo ng mabuting bagay sa kapwa mo nakatala sa harapan ng Panginoon. Yung testimony ni Pastor Park, mayaman po siya. At nang siya ay mayaman, ano po, ginpahintulot sa Diyos na gindara siya sa kalangitan. Bago niya, pag-abot niya sa langit, bago niya, testimony niya, no? Ginhanap tayo niya kaniya,
akan niya mansyon. Bagos, ginpilit niya ang angel, nahain nga ako ng mansyon. Kaya nagbubulig siya. Nangahatag siya sa mga bugas, pagkaon. Ano po? Ginpinirit yung angel na ipaimuda na kanyang mansyon. Kay mayaman siya, more na damang kanyang kwarta, nabulig siya. Ano po? Maram ka ba? Ginpaimod sa kanya kanyang mansyon, skeleton. Yung question ito nga na skeleton. Bago niya nabulig ka, nahatag ka. Bago ni San Ginoo sa kanya, nga tanan ginbulig mo, nawaray ka pa sa Ginoo, hindi nakatala sa akin. Ngayon, mga politician naghahatag, kay waray relasyon sa Diyos, hindi nakatala. Diri acceptable. Diri gin-recognize ang Diyos. Ang nakatala ngayon na pagbulig, kapag yaong ka pananampalatay, naglilingkod ka sa Diyos, mayroon ka act of love sa kapwa mo, yan ay nakatala sa Panginoon. Pagbulig sa kapwa, nakatala iton, ay inuutos ng Diyos sa ating kapwa bago sa Biblia. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ibig sabihin, may kinalaman ang ating paglilingkod sa ating kapwa. Pag ikaw ay mayroon partiality, nagtatangi ka, sala. Tama? Sala ang partiality. Tama po ba ako? Bawat kinihimo mo sa imo, kasi tao, nakatala iton, dako man o dito nakatala sa tubangan sa Diyos. Hoy, sinasabi ng Biblia, napaparanglan ang aking Ama dahil nagbubunga kayo. Ano yung bunga? Nakakaptured natin, nakukuha natin ang puso ng Panginoon kapag mayroong kang pag-ibig sa kapwa. Kaya ang bunga, pag-ibig sa kapwa. Hindi ka nag-iisip ng masama sa Kanya. Hindi mo ginchichismis, hindi mo ginjudge sa ang kapwa mo. Ay may itong sinabi sa Biblia, pwede kit mapahamak sa Kanya. Kaya nga nang si Jesus, si Jesus nang siya ay kumaharap sa hukuman, hindi siya nagsasalita. Kaya ang ungod na anak sa Diyos, di sa namon na narin nabatian, quiet ka lang. Basta ito naman na may kami meeting, may na voice na batan, quiet. Quiet. Wag mong ibubuka ang bibig mo. Quiet. Para maiwasan mo, nagkakasala ka sa kapwa mo, quiet. Yung sinasabi ng Bible, nalilipay ang Diyos na kapag kita ay mayroon act of love. Tama. Paghatag kay sura, magpakaong ka. Act of love. Mga kaibigan ko po sa Panginoon, kasi nang warikid sa Ginoo, makasarilikid. Amen. Tama. Bisang ito, utan na mapanos na, di mo nagyapon ginahatag. Bisa na isag mo, di lang kaunon sa iba. Yan ang ungod. Tama. Yan natin nakit makasarili, kay si Kristo nagkahali sa ato. Amen. Tama ako. Kaya ito kabataan mga yun taon, nakatunga sa balay, kapi. Yes! Pero may nagkakarapi. Ang kain ko, kapi. Kapag meron, tinapay. Tama! Kaya ang prinsipyo sa Bible, usalan na tubig ang ginhatag mo sa lingkod sa Diyos, babalik sa iyong pagpapala. Maalam ka ba ang pagpapala? Gusto mo umangat ang buhay mo? Ada sa Biblia, gumulig ka sa imig kasi tao, din babalik sa'yo. Amen.
testimony si Connie Reyes, kinausap sa Diyos. Yung pastor niya nangailangan ng 2 million. Bago ni Holy Spirit, maghatag ka sin 2 ka milyones sa imong pastor. Wala diri pwede, Lord.